Magandang araw sa ating lahat, sa Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad. Kumusta kayo lahat? Welcome po kayo ulit sa konti natin channel. Yung mga viewers po natin na hindi pa nakapag-subscribe, pasubscribe na lang at palike na rin sa ating mga video para ma-upload ko yung mga bagong upload tayo sa ating FB, GM Saso, sa ating TikTok, MSTV TikTok, sa YouTube naman is MSTV Official YT. Sa araw na ito, magbigay tayo ng opinion at reaction na rin tungkol sa maagang pagdideklara ni VP Sara sa pagka-2028 presidential election. Unang-una, congratulations VP Sara sa pagdideklara mo. Ang ano naman natin dito is magbigay tayo ng opinion kung bakit ito ginawa. Unang-una kasi talagang maaga pa ang pagdideklara niya. Pero siyempre, maaga din naman siya sinisiraan. So dito, para makita ng makita niya na, lalo na ngayon na may mga naka-high impeachment sa kanya, o makikita niya kung sino mga congressman at senador na talagang kakampi niya. Kasi dito sa mga politician natin sa local at saka sa national, talagang banata ka ng banata. Pagdating naman na mananalo ka na, nagbabaliktaran naman. So ito, maaga pa lang makita na niya na talagang kakampi niya o hindi. Sa mga botante naman na taga-suporta ni VP Sara, tandaan din natin itong mga pangalan itong mga bumuboto ng mga impeach sa Kongreso at sa Senado. Iikisa na dapat ito ng mga supporter kung talagang hindi ito kakampi ni VP Sara. Ang alawa naman is ginawa ito ni VP Sara dahil ito lang yung paraan na mabigyan niya yung katarungan na nangyari sa kanyang ama na si dating President Duterte. Kasi sa ngayon, talagang hindi ito mabibigyan ng justisya. So, ginawa niya ito para ito yung paraan na mabigyan na lang ng katarungan ng lahat. Ang alawa, sa mga sinasabi ng mga paninira sa kanya na 156 million daw, ito yung panagutan niya sa taong bayan. Totoo naman talagang may panagutan siya sa sambayan ng Pilipino, kaya humingi siya ng pasensya. Pero hindi na sa completely sampan. Kundi humingi siya ng pasensya kahapon para doon sa nagawa niya yung 2022 election na ikipag-unitive siya. Kaya tuloy ngayon nagkagalito yung bansa natin. Ganun pa man, hindi pa naman huli ang lahat. Sa mga tumitira naman sa kanya, tsaka naninira, may panahon pa na kumbaga kayo, pwede niyong bawiin yung paninira niyo. Kasi hindi naman talaga totoo na lahat itong mga paninira niyo. Nang una sa confidential fund. Kaya nga, confidential, ibig siya sabihin. Dito kasi, ang ingay-ingay ninyo tungkol sa 156 million. Pero pagdating naman sa trillion na wala sa ating bansa, tahimik na kayo. So, hindi kayo naging patas. Itong 2028 election siguro, ito na yung panahon na makapili ng maayos ang sabay ng Pilipino kasi nararapat. Kaya siguro, maganda itong tularan ng mga kandidato din sa 2028 na na rin sila, magdeklara na rin para makapamili ng maayos ang sabay ng Pilipino kung sino karapat-dapat. Kasi yung mga paninira kasi hindi dapat yan. Maganda dito is gumawa kayo ng kung anong ikakabuti ng ating bansa para naman pipiliin kayo sa 2028 election. So ang ating dito naman is reaction at opinion na rin. Bilang simpleng mamaya. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. God bless.